Hallelujah! Ngayon, hindi ka na po dapat umasam na yumaman dahil mayaman ka na. Amen? Kailangan alam mo ang salita ng Diyos. Amen? You are blessed with all spiritual blessings. Eh di mayaman ka na. Amen? So hindi na natin naasaming yumaman dahil mayaman na tayo, kaya yung kayamanan ang mahihikayat palapit sa iyo. Pumikit ka sandali at sabihin mo, mayaman na ako. Dahil kay Jesus. Mayaman na ako sang-ayon sa salita ng Diyos. Mayaman na ako at ito ay ibig ng Diyos. At ang lahat ng ito ay gagamitin ko sa pagliligtas ng kaluluwa at pagpaparangal sa Ama, sa Anak, sa banal na Espiritu. Ipalakpak ang mga kamay, ipadyak ang paa, at sumigaw ng Hosanna, Hallelujah! Sabi ko, Hosanna, Hallelujah! Praise God! Yan pong Hosanna ay isinigaw nung ang Panginoon ay bumaba o umakyat patungong Jerusalem. Kaya nais kong inyong maunawaan na laging may mangyayari kapag sinunod natin ang ibig ng Diyos. Kaya ito po ang mensahe. Sabihin mo sa iyong katabi, kalabitin mo siya dahil ang mga Hudyo gano'n, nagkakalabitan. Sabihin mo, ito ang mensahe. Kailangan buhay ang kongregasyon. Amen? Sabihin mo, eksaktong-eksakto ang dating mo. Oh, purihin ang Panginoon. Mukhang gutom na kayo, ang boses ninyo ay namamalat na. Mukhang lumipat sa inyo yung pamamalat. Sabihin mo, eksakto ang dating mo ngayon. Ay, ba't sa akin kayo nakatingin sa katabi? So, ito na po ang mensahe. Kayo po ba ay mapangarapin? Kayo ba ay parang Makata ng Bulacan? Alam mo, kailangan pong ang iyong emosyon ay iyo ring pinalalago at pinauunlad. Dahil napakahirap po kapag hindi mo ginamit ang emosyon. Ano ba ang emosyon? Kapag ikaw po'y nalulungkot, ikaw ay naluluha. At kapag merong ginawang mali, ikay nagagalit. Hello? Alangan namang mamamatay na, sige lang. Hindi yun pwede. Ano po? Kaya kailangan tama ang gamit mo sa emosyon. Sapagkat ang emosyon ay mahalagang bahagi ng pagkalikha sa iyo at sa akin ng Diyos. Kaya kung nadarama mong ikaw ay umiyak, huwag mong pigilan. Umiyak ka lang. Kung nadarama mong sumigaw dahil hindi mo na kaya ang iyong pasanin, sumigaw ka lang. Huwag mong pipigilan yan dahil yan ay nagiging stroke. Hello? Kaya kung meron ka sama ng loob at wala kang mapagsabihan, pumunta ka sa harapan ng iyong salamin at sabihin mo, galit na galit ka. At ikaw ay nagpapatawad. You have to release. Amen? Hindi mo dapat impidihin dahil parang bomba yan na habang iyong pinipigilan, ikaw ang sinisira. Sabihin mo sa iyong katabi, anay ang galit. Anay ang galit. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya kailangang hindi ka na nagagalit. Kung magalit ka man, ay huwag kang paaabot ng paglubog ng araw. At saka kung pwede, kung anong pinaniwalaan mo, ay paniwalaan mo hanggang katapusan. Huwag kang mag-aalinlangan. Pag naniwala kang ngayong gabing ito pagpapalain ka ng Diyos, huwag kang mag-aalinlangan. Amen? Sapagkat ang pipigil sa iyong pagpapala ay ang iyong pag-aalinlangan. Ilan ang ating mga kapatid na sana kasama natin ngayon pero tinawag ng barko. Isang shipmate at isang may posisyon din sa barko. Ang ngayon ay nasa barko na at binigyan ng malaking sweldo dahil sa kadadalo ng revival. Amen. At ito'y mangyayari din sa inyo kahit impit ang amen ninyo. Alam mo, kung hindi ka pala sigaw sa pagpapala ng iba, hindi ka rin mapagpapala. Kaya pag nagkukwento ako sa tagumpay ng iba, kailangang pasigaw ka, Amen! Amen!
Dahil kapag emosyon ulit, if you are so excited, mangyayari sa iyo yung excitement mo. Amen? O purihin ng Panginoon. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Huwag sa akin, katabi. Sabi ko, kailangang makinig kayo ng sinasabi ng mga ngaral. Titingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, ang ganda ng suot mo. Amen? Huwag mong itatago ang mga pagpapala mo, i-display mo. May simbahan na ipinagbabawal ang alahas. Pero yung namumuno, puro alahas. Ipinagbabawal ang relos, pero nagtatanong ng oras. Pero sa tunay na simbahan, puso ang mahalaga, hindi ang damit. Puso ang mahalaga, hindi ang alahas. Sapagkat ang tinitingnan ng Diyos ay yung tamang puso. Nawala ang amen. Kaya kayo makikinig na mabuti. Kitang-kitang iisa ang inyong ugali. So, sabihin mo, ako ay napakayaman. Ulitin mo, ako'y napakayaman. Sigaw mo, ako'y napakayaman. Dahil kay Jesus. Yun ang wag mo pong kalilimutan. Dahil si Jesus ang may-ari ng lahat. Ang mga ginto at pilak ay pag-aari ng Diyos. At siya lamang ang may kapangyarihan na magluklok ng dadakilain niya at payayamanin. Kaya laging unawain mong mabuti. Ang pagpapala ng Diyos ay tuloy-tuloy. Ang kabutihan ng Diyos ay tuloy-tuloy. Hindi ka lang makaka-amen kung ikaw ay nakatingin lagi ay sa iyong kabiguan, sa iyong pagkalugi, sa iyong pagkawala ng hanap buhay. Huwag mo nang pagpapansinin yun sapagkat siya'y nakaraan. Ang bago ay ngayon. Amen? At may ginagawa ang Diyos na dakila ngayong gabi. Oh, purihin ng Panginoon. Alam nyo ba na yung malakas na boses nyo ay nakakaingganyo sa mga ngaral? Sapagat napakahirap na ang pinangangaralan ay may bibig pero pipi. Nakapangaral ako sa isang simbahan na talagang gano'n na lang ang aking pangangaral at halos ang aking litid ay lumalabas na. Nakaganon lang ang mga tao. Pero dito sa revival, dahil kayo ay revive, kayo ay laging masaya at yun ang nakalulugot sa Diyos. Alam mo, pinagpala ka na't lahat at malungkot ka, parang sinasabi mo sa Diyos, ayun, sabi kulang pa. Kailangan masiyahan ka muna kung ano ang meron ka at saka kadaragdagan. Amen? Oh, purihin ang Panginoon. Sabihin mo, kahit maputi na ang iyong buhok, hindi ka kalilimutan ni Jesus. Oh, Hosanna! Hosanna! Sa kataasan. Kaya nga, gamitin mo ang iyong isipan. Sabihin mo sa iyong katabi, gamitin mo ang iyong isipan. Utusan mo siya, sabihin mo, remember. Bear in mind. Tagalugin mo, sabihin mo, alalahanin mo. Itanim mo sa iyong isipan ang lahat ng itinuro sa revival. Oh, purihin ng Panginoon. May notebook ka ba? Ayun, ang natututo ay yung may notebook. Kahit sa eskwelahan, laging may dalang notebook. Pero huwag kang bibili ng papel na ang kabila hindi na nasusulatan. Ang bibilin mo ay yung tunay na papel na yaring Pilipino. Alam mo, pag yaring Pilipino, ang sagot ninyo uli, Amen. Laging gusto ng maraming Pilipino imported. Alam mo, ang mga Koreano, di sila bibili ng gawa sa ibang bansa. At hindi rin sila kakain ng ibang pagkain, kaya napakaraming Korean restaurant dahil gusto nila yung kinikita nila sa mga bansa ay babalik sa Korea. Amen. Ang mga Pilipino,
Bibili ng lahat ng made in China, made in Indonesia, at nilalangaw ang made in the Philippines. Pero ngayon, magbago tayo. Ang bilhin natin tangkilikin ay made in the Philippines. Ulitin kong muli sapagkat ito ay isang makapangyarihang dapat gawin ng mga Pilipino. Tangkilikin mo ang mga produktong Pilipino. Ngayon, kung regalo, okay lang kung made in China. Pero kung bibilhin, made in the Philippines na ang iyong bilhin. Hindi po ako laban sa kung kani-kaninong bansa, kundi laging unawain mo po ang iyong sariling bayan at ang iyong sariling lahi, ang iyong ibigin at iyong parangalan. Sa Korea po, pagpupunta ka ron, bihirang-bihira ang sasakyan na imported. Bihirang-bihira po, puro lahat ay made in Korea. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo, nasa atin po ang pag-angat ng bansa. Napakayaman po ng Pilipinas, ang mahirap lang ay ang mga mamamayan. Alam niyo kung bakit? Dahil napakalaki ng kayamanan ng Pilipinas na nakatago sa maraming bank account. At nakita natin ang katibayan. Kaya nga, kung yung isa ay merong ganon, baka yung kasama niya ay napakarami rin ng ganon. Oh, hallelujah! At kung tayo magiging maalab sa Diyos, liligligin ng Diyos yung mga bank account na yun at yun ay padadaluyin sa Pilipinas. Mangyayari yun, liligligin yun. Mangangamatay yun. At yung salapi nila ay ibabalik sa Pilipinas. Salamat at kayo ay sumasangayon. Kaya nga, unawain mong mabuti. Mamamatay ka rin, sabihin mo sa iyong katabi. Mamamatay ka rin. Hindi, totoo po ito. Maraming Kristiyano na akala mo hindi sila mamamatay. Inom ng gamot. Hindi mo mapipigilan ang kamatayan kahit na 1 tonelada ng gamot ang inumin mo. Hello? Pero kailangang paghandaan mo ang iyong kamatayan. Kahit na 90 o 100 years old ka pa mamamatay, ihanda mo ang iyong sarili. Amen po ba? Kaya nga ang titulo ng mensaheng ibinigay sa akin ng Panginoon, Moment can't compare with eternity. Ano po ba ang definition ng moment? Moment is a span of time that is very short. Ito po'y maiksing oras. Ang 120 years old po ay maiksing oras sapagkat sa panahon nila Adan, 1,000 taon po sila. Si Abraham, 800 yata o 900 taon. Pero namatay din sila. At ang napakasaklap ay yung mamatay ka bago ka mamatay. Ikaw ba'y buhay pa ngayon? Amen. Ang mga patay ay yung walang pag-asa. Amen. Ang mga buhay laging may pag-asa. Amen. Kaya kailangan buhay ka ngayon. Amen. Kung ikaw man ay may problema, lahat tayo ay meron. Amen. Kung ikaw man may krisis, lahat tayo dumaraan. Amen. Pero laging tatandaan mo, it shall come to pass. Sabihin mo, it shall come to pass. Ito'y matatapos. Walang krisis na nagtatagal. Walang pagsubok na nagtatagal. Walang suliraning nagtatagal. Pinatatagal lamang ng mga tao. At paano ito tumatagal? Kapag kanyang kinagiliwan ito. At sinong nagigiliw sa problema? Ang mga laging inikinukwento'y kanyang problema na para bang siya lang ang may problema. Kakausapin si ganito at lilipat kay ganito, yun pa ring problema. Kaya yung problema ay lumalaki. At nakakakuha pa ng tagasangayon. Ano man ang pagsangayunan o pagkasunduan ng dalawa, mangyayari. Nakukuha niyo po? Alam mo kung matututo lamang ang bawat isa sa atin, matagal ka na pong dapat maunlad. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Dapat maunlad na tayo.
Pagkatapos ng revival, sa bawat gabi na nagsasama-sama, unahan na sa hagdan. Wala nang Maginoo. Hello? Nawala na yung paggalang sa isa't isa. Hindi pa tapos ang pag-awit ng wala nang laman yung likod. Hello? Ayaw ko kung bakit ganyan ang simbahan. Pero yung nagtatapos ang makapagtatapos. Amen? Hallelujah! Dumalo ka na rin lang, ba't hindi mo pa kumpletuhin? Samantalang kung Avenger ang pinanood mo, riniripit mo pa. Bakit kung revival ayaw mong tapusin? Sabihin mo, aray. Na-repeat mo na yung Avenger, bumili ka pa ng DVD na pirated dahil kay Kristiyano. Hallelujah. Matipid na Kristiyano. Ang nakasisira po ay yung maliliit. Ang nakapupuwing po ay yung maliliit, hindi yung malalaki. Yung malalaki nakakabukol, madaling makita yun. Pero yung puwing, yun lang, ilubog ang mata mo sa tubig, ay wala na yung puwing. Ganyan din ang DVD pirated. Marami bang pirated na DVD sa inyong bahay? Sunugin mo na. Huwag mo ipamimigay. Sabihin mo, ikay anak ng Diyos. Dapat ikaw ay matino na ngayon. So purihin ang Panginoon. So moment can't compare with eternity. Sabi doon sa isang aklat, minimize your moment. Master your moment. Maximize your moment. Inisip ko po yun. How shall I minimize my moment? Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Lahat halos tayo, pag may problema sa pera, nakakalimutan na ang pagdalo sa simbahan. Halos po lahat tayo ganon. At laging tandaan natin, marami po ang ating pagkakagastusan ng pera. Payag po ba kayo? Kuryente, tubig. At dahil tayo nabubuhay ay kung ano ang ating sweldo, kung ano ang dumarating sa ating pera, kaya pag napapalaki ang konsumo ng ilaw at napapalaki ang konsumo ng tubig, alarmado na yung nagbabayad at nagpapasaring na. Puro kayo walang utak at walang pakisama dahil hindi kayo ang nagbabayad. Naririnig din nyo sa kasambahay ninyo yun? Alam nyo, kung ibig mong umunlad at hindi ka kapusin, laging magpakaalab ka sa pagsunod sa Diyos. Salamat sa 5 amen. Pag yun talagang importante, kakaunti yung nag-amen. Ang susi po ng buhay na walang kulang ay ang pagsunod sa Panginoon. Ang Panginoon ang aking pastol at hindi ako magkukulang. Kaya kung ikay nagkukulang at makikita ang mga nagkukulang dahil mareklamo, ang laging kwento ay kakapusan. Ngayon tatanungin ko kayo, sino ba ang inyong pastol? Bakit pag minsan naririnig kayo na ang iyong ikinukwento yung wala sa inyo? Hindi ba nakahihiya na ang Panginoon ay ating pastol at ating rini-recite pa ng madalas? At di ako magkukulang? May mga pagkakataon pong lagi akong kulang pero hindi ako naririnigan na ako'y kulang. Yun po ang paggalang ko sa pastol. Hindi po makakapagsabi ang tupa, pakainin mo na kami, pastol, dahil hindi makakapagsalita ang tupa. Hello? Amen. Kaya siya'y sunod-sunuran sa pastol. Kaya wag mong kalilimutan, tayo ay tupa. Amen. At kailangan tayo sunod-sunuran sa ating pastol. Amen. Kaya nga, unawain mong mabuti, ikaw ay iniibig ng Diyos. Amen. Naniniwala ka bang iniibig ka ng Diyos? Amen.
O, purihin ang Panginoon. So, tingnan po natin sandali ang 1 Corinthians 15:19. 1 Corinthians 15:19. Ano po ang sabi dito? If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Ano po ang kulang dyan? Ang kulang po dyan ay merong buhay sa kabila. There is life after this life. May buhay po pagkatapos ng momentary life natin sa ibabaw ng lupa. Ano po ba ang kagandahan ng kamatayan? Kung ako ang masusunod, gusto ko na mamatay. Pero sa inyo, ayaw mamatay kayo. Bakit? Ano ba ang mangyayari kapag ako ay namatay o ikay namatay? Magkakaroon na tayo ng kapayapaan. Pero sabi ko, Panginoon, bagamat ibig ko, ayoko pa. Dahil marami pang taong hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya palakasin mo ako, Panginoon. Kailangan makagawa ka ng isang phenomenal work na hindi ka malilimot ng maraming tao. Bawat isa, hindi lang yung mga kilalang tao, bawat isa sa atin dapat makagawa ng hindi pangkaraniwan. Ang magpatawad sa tao ay hindi pangkaraniwan. Ang magkaloob ng 50,000 ay hindi pangkaraniwan. Do something that will hurt you. Gumawa ka ng isang bagay na masasaktan ka. At pag naranasan mo yung sakripisyo, ikaw ay bubuhusan ng mga pagpapalat biyaya na hindi mo kayang isipin. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nais kong inyong maunawaan that Jesus love and tolerance. Si Jesucristo po ay puspos ng pag-ibig at ikaw at ako'y pinagtitiisan niya. Amen. O, purihin ang Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka mapagtiisan ng iyong magulang si Jesus, kaya kang pagtiisan. Sa mag-asawa, hindi ka mapagtiisan ng iyong asawa si Jesus, na pagtitiisan ka. Paminsan-minsan nakikita ka sa gawain at madalas ay hindi, pero pinagtitiisan ka pa rin ng Panginoon. Na sa kabila ng hindi ka consistent sa pagdalo sa gawain, pagpapalain ka ngayong gabi, kahit ngayong gabi ka lang nakadalo. That is the love and tolerance of Jesus Christ. In all area, siya po ay tolerant. Pero isang area, He is intolerant. What is the intolerance of Jesus? Salvation. Hindi siya makapapayag na ang sino man ay mapahamak. Ibig niyang lahat ay maligtas. There is no option. Gusto niya na lahat ng tao ay maligtas. Kaya kilos na, kapatid, at magligtas tayo ng Panginoon. Basta hamon sa pagligawa, walang amen. Pero sa pagyaman, napakaraming amen. Yan ang simbahan. Na paulit-ulit na pinatutunayan sa revival. Pag sa paggawa, sa paglilingkod sa Panginoon, walang amen. Dahil siguro ang naiisip nila ay maraming pagsubok sa paglilingkod. Alam mo, kapag ikay naglilingkod at dumaraan ka sa pagsusubok, makakangiti ka. At bakit ako ngumingiti? Totoo nga po pala ang salita ng Diyos na pag naglingkod sa iyo ay may mga mag-uusig. Pero sabi mo, Panginoon, kapag inuusig na kami magalak at matuwa. Eh, hindi ka pa inuusig, wala ka pang igagalak at ikatutuwa. Hello? At kaya ka naman hindi inuusig dahil hindi ka halatang Kristiyano. Pag sa kainan, nahihiyang manalangin at laging, Panginoon, alam mo po ito, Panginoon, bulong. If you deny me before men,
If you deny me before man, kung hindi mo lantarang ipakikilala si Kristo sa iyong buhay. Hello? Nakikilala ba ng mga tao na ikaw ay born again? Hello? Kilala ba ng mga taong ikay anak ng Diyos? At tiyak ka bang anak ka ng Diyos? Salamat at kahit paano ay naniniwala kayo na kayo'y anak ng Diyos. So dahil kayo naniniwalang anak kayo ng Diyos at ako'y naniniwala sa inyong paniniwala, magpatuloy tayo. So don't be tired of believing, even if you are the only one who believe. Huwag ka pong mapapagod na sumampalataya kay Hesus Kristo kahit wala ng ibang sumasampalataya sa Kanya. Kahit nag-iisa ka, ikaw ay sumampalataya pa rin sa Panginoong Hesus Kristo. You know what? Kapag ikaw ay nagpatuloy na sumasampalataya sa Panginoong Hesus Kristo, paliligiran ka ng, sabi nung awitin, a million angels. Amen. Million of angels will be rushing toward you. Amen po ba? Amen. Kaya nga unawain mong mabuti, ikaw ay iniibig ng Panginoong Hesus at ikaw ay kinagigiliwan ng Panginoong Hesus. Amen. Dahil marami pong tao ay takot mag-asawa, takot magkaanak, takot maghirap. Ang daming katatakutan ng tao. At kadalasan yung kanilang mga kinatatakutan ay hindi naman nangyayari. 90 years old na lang ang buhay mo, matatakot ka pa. At kung natatakot ka, 30 taon ka nang natatakot, na sayang yung 30 taon. Kaya ikay matandang binata at matandang dalaga dahil natatakot ka sa panganganak. Hello? Ganyan po ang babae pag nanganak, galit sa asawa. Pero next year, nandun uli at manganganak. Hallelujah. You will enjoy everything once you experience it. Ang katatakutan po pag hindi mo pa nararanasan. Pero pag naranasan mo na, sasakay ka na rin sa zip line. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Hello? Alam niyo yung zip line, pumunta kayo sa Tagaytay at meron tatawirin kayong bangin. At dahil nahihiya ako sa Korea,
sabi ng mga kasama kong pastor, bata sa akin, sabi, sakay po tayo nung roller coaster. Eh alam ko yung roller coaster sa kanila, yung talagang umiikot ng parang tornilyo. At ayoko namang sila ay malagay sa kahihiyan. Dahil ganun ang paggalang sa akin at ang sabi ko, sige, sakay tayo. Yung isang kasama ko na medyo maedad sa akin, ayaw. Sabi, don't dare me. Don't dare me. Ikaw na lang kung gusto mo. So sumakay po kami at nakahihiya. Sapagkat dun sa roller coaster ng kanilang parang Disneyland ay may kumukuhang picture. At na-shot ako ay dun sa ikot ng doble at ako'y pero alam mo, binili ko pa rin po. Para maunawaan na sa gitna ng aking katatakutan, nagtagumpay ako. Amen! Hallelujah! Amen! Amen! Hallelujah! Kaya kung may kinatatakutan ka, gawin mo yung kinatatakutan mo, sapagkat nung ako'y bata pa, huwag kang pupunta sa dilim, may momo. Pero nung ako ay magkaisip, pinuntahan ko yung dilim at wala palang momo. Basta ika'y sinidla ng takot, huwag mong paniwalaan, sapagkat kasama mo si Jesucristo. There are 3 directions in our life that the Holy Spirit is working. Praise God. The inward workings of the Holy Spirit. Amen. The outward workings of the Holy Spirit and the upward work of the Holy Spirit. Kaya ako ay walang talo at ikaw dapat wala ring talo. Amen. Bumabagsak, nalulugi pero hindi natatalo. Amen, Amen po ba? Amen. So there is hope in the afterlife. So what is the 3 workings of the Holy Spirit? He is our helper. The internal help of the Holy Spirit is that you have the fruit. Nasa iyo po yung bunga ng banal na Espiritu. You cannot produce it. At paano lilitaw yung bunga mo? Ang mga puno na namumunga, minamahal ng Diyos. Naghihirap po ba ang puno para mamunga? Hindi po, kusang namumunga yan. Kaya yung bunga ng Espiritu, kusang makikita sa iyo. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, may patutuo ka nga. Dahil halos 2 oras na tayong mahigit na nakaupo, hindi ka man lang nagmamaktul dyan. Nakukuha niyo po? Walang ibig umuwi. Oh, purihin ng Panginoon. Ito po isang palatandaan that we are maturing. We are maturing. We are maturing. Tayo po'y gumugulang. Amen. Tayo po'y lumalago. Tayo po'y umuunlad. At tayo po'y nasasabik lagi sa revival dahil si Jesus ang nasa revival. Oh, hallelujah! Kaya nga po, kailangan gawin mo ang mga bagay na ito. Be steadfast, be firm, be consistent, and be constant in believing. Kailangan pong ikaw ay matatag at kailangan pong tuloy-tuloy, consistent, na naniniwala kahit ano ang nangyayari. Amen po ba? Sa isang lugar sa New York, may 2 gusali at ang sabi nung eksperto sa pagtawid sa kable, tumawid siya sa 2 gusali at palakpakan yung mga taong nanunood. Muy bien, magnifico. Mga parangal. At kumuha siya ng wheelbarrow. Do you believe na maitatawid ko ang wheelbarrow? At dahil nakita nila na siya ay nakatawid, palakpakan ulit siya. Kaya mo, kaya mo, kaya mo. At siya ay nakatawid ng 2 balik. Do you believe that I can pass through this point to that point in the other building? Do you believe in my ability? Yes, we believe in you. Sino ang sasakay dito sa wheelbarrow? Hindi na pumalakpak. Walang pumalakpak.
Humahanga lang sila katulad ng marami sa Kristiyano. Humahanga lang kay Jesus, pero pagdating ng kritikal na pagkakataon, babay na Jesus. Pinabayaan mo na ako, Jesus. Hindi po! Kailanman hindi kayo iiwan dahil tapat ang Panginoon. Continue. Continue in believing. Amen. Kahit nawalan ka ng hanap buhay, kahit nagsara ang iyong negosyo, ipagbubukas ka ng Diyos ng mas malaki. Pero ang hinihintay niya ay maniniwala ka sa Kanya ng katulad ng isang bata na pag pinangakuan mo ng eroplano ay maniniwala na siya'y bibigyan mo ng eroplano. Hindi siya naniniwala sa iyong kakayahan. Hindi rin siya nag-aalinlangan sa iyong kakayahan. Yan ang bata. At kung ang bawat isa sa atin, ang pananampalataya magiging katulad ng bata, makakaranas tayo ng malalaking pagpapala at himala. Oh, purihin ang Panginoon. Do something that you have never done before. Kung ikaw ay mahina ang pandinig, makinig kang mabuti at lalakas ang iyong pandinig. At kung malabo ang iyong mata, ituon mo mabuti sa akin at ikaw ay magbabalik ang paningin. Tutulungan mo ang iyong sarili. Because it is only by faith. Faith with work. Amen po ba? Kaya panaligan mo ngayong gabi na matatanggap mo yung iyong inaasahan sa Diyos. Kaya ba naniniwala na ang Diyos ay tumutugon sa panalangin? Huwag mong paniwalaan yung turo ng mga baliw na mga magtuturo na ang sagot daw sa panalangin 3. Yes, no, or wait. Hindi po totoo yun. Ang alam ko sa Biblia, ang sagot sa panalangin when you ask, ano ang sagot? Kaya nga nahahaluan ng maling aral ang mga Kristiyano. Huwag kang maniniwala sa wait, paniwalaan mo, yes! Because all the promises of God in Jesus are all yes and amen. Yes and amen. Yes and amen. Pag sakay ka po ng tren, pag sinabing kayo'y makakaabot sa Naga, huwag ka nang masisiraan ng loob. Magtatapos kayo sa Naga City. May waiting po, pero sigurado kang makakarating sa Naga City. Basta ang sagot ng Diyos sa iyong kahilingan, kung humihingi ka ng bahay, bibigyan ka niya ng bahay. At kapag naniwala kang nabigyan ka na, iyo na itong sinasamyo. Iyo na itong inilalagay sa iyong isipan, salamat sa bahay ko. Salamat sa bahay ko. Hello? Amen? Nangyari po sa aming mag-asawa. Nangarap kami sa bahay. Ang sweldo ko, $450. Nagkabahay kami. Dahil kami dalawa'y mapangarapin, magkasundo kami lagi, may bahay na tayo, at dumating yung bahay. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng hanap buhay. Baka akalain mo na nakatayo ka lang sa ibabaw ng iyong bubong, na inuupahan, dumating na ang bahay. Akin na ang bahay na ito. Hindi po mangyayari yun. Hindi ko po ituturo na mangyayari yun na ang iyong apartment na binabayaran na 10 buwan mo nang hindi nababayaran, magiging iyo. Hindi po ganun kadali. Hello? Pero titiyakin ko sa inyo, ngayon pa lamang kayo ay may bahay na. Pero be firm, steady. Amen? Huwag mo titingnan ang hanap buhay mo. Hindi hanap buhay mo magdadala sa iyo ng bahay. Maraming ang may hanap buhay. Ngayon, na-foreclose na. Dahil hindi na nila mabayaran nung mawalan sila ng hanap buhay. Tumingin kay Jesus na nagbibigay ng buhay. At kung ibinigay niya ang buhay, mabibigyan ka ng bahay. Amen! Oh, purihin ang Panginoon. Pag maunlad na ang relasyon mo sa Panginoon, saka darating yung mga karagdagan. Hello? Darating yung mga karagdagan. Kaya nga sabi ni Jabez, bless me indeed and enlarge my territories. Ano ba ang enlarge my territories? Enlarge my responsibilities. Yun po ang territories. Habang ikay yumayaman, dumadami ang iyong ibubuhis.
At pag hindi mo na ibuwis, i-auction yan. Hello? Kaya kailangan kayo maging matalino. At kay Hesus Kristo, ikaw at ako'y mahal na mahal ni Jesus. Ngayon, pansinin po natin. Ikaw ba'y ginagalang ng iyong mga kamag-anak na ikaw ay born again? Amen. Totoo? Amen. Sa bayaran, kung kayo ay nagmimerienda, mabilis ka bang magbayad o laging makupad? Sabi mo, nakikita ang iyong pagiging born again. Ang mga born again po, mabilis magbunot ng wallet. Amen. Tingnan mo ang iyong katabi. Pati sa pamasahe. Kung ikaw nasa tabi ng konduktor at yung kasama mong dumalo ng revival ay nasa likod, ay ibayad mo at silingilin mo pagbaba. Hallelujah. In Jesus' name. O, purihin ng Panginoon. Kaya sabi ng hari kay Daniel, may the God you serve all the time save you. Ang sabi ni Potiphar kay Joseph, mula nung dumating ka, naging alipin ko, yumaman ako. Yun po ang patutuo ng born again. Umuunlad ang hanap buhay na iyong ini-employehan. If you are an employee, umuunlad yung negosyong yun. Kung sakaling dumating kay saka naman ng lugi, napapansin nyo ba pag pumasok ka sa isang tindahan, dumarami ang customer? Because you attract blessings. At si Pablo ay pinagpala ng Diyos sapagkat siya masunurin at nasabi niya, that I am fully persuaded that whom I believe, I entrust everything, that He can carry it until that day. Ikaw ba'y naniniwala na dadalhin ka ng iyong pananampalataya sa langit? Ikaw ba'y naniniwala na hindi ka pababayaan ng Panginoong Hesukristo? Na ikaw ay kanyang susubaybayan, na ikaw ay kanyang kakandilayan? So ang inward help of the Holy Spirit is the fruit of the Spirit. At ang upward, He is interceding for us 24/7. Romans 8:26, the Holy Spirit is interceding. He is our great intercessors as well as Jesus. Idinadalangin tayo araw at gabi ni Jesus at ng banal na Espiritu. May dalawa tayong powerful do that are both interceding for us, for our well-being. So yun po ang upward help ng banal na Espiritu. He is interceding for us every day. And then ang outward help of the Holy Spirit, He is pouring out. Romans 5:5, He is pouring out the love of God in you. Binubuhusan ka araw at gabi ng pag-ibig ng Diyos. Ng pag-ibig ng Diyos, ibinubuhos sa iyo araw at gabi. At ang katibayang ikaw ay nasa buhos ng pag-ibig ng Diyos, ikaw ay mapagtiis, hindi ka umaamoy ng lutong ulam kahit 3 ulit ng iniinit. Hindi ka nagrereklamo sapagkat ikay puspos ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Hindi ka nagsasayang ng pagkain. Sapagkat marami ang hindi kumakain. Sabihin mo sa iyong katabi, magi kang matibay at matatag at huwag mag-alinlangan. Tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos! Si Moises nasa palasyo na, bumaba at dinala sa disyerto. At ibinalik uli sa Ehipto. At ano na ang kanyang katayuan? Siya na ang deliverer of the people of God. Si David, na bastol, umupo na sa dulang, sa kainan ng hari. Pero kinainggitan ng hari, kaya balik siya sa bundok. At siya namundok. At muli naghintay siya. Kaya wag mong aalisin ang pag-asa mo sa Diyos kahit nagkaroon ka ng reversal sa iyong buhay. Iaangat ka uli ng Diyos. Ibabalik ka uli ng Diyos. Titingnan niya kung ano ang gagawin mo doon sa iyong pagsubok. Titingnan niya kung ano ang gagawin niya sa iyong pagkalugi. Titingnan niya kung ano ang iyong gagawin. At ang tanging ipapayo ko sa inyo, ano man ang kalagayan ninyo, purihin ang Diyos. Sambahin ang Diyos. Pasalamatan ang Diyos. Amen. Sabihin mo, Amen. Amen.
Our hope. 1 Corinthians 15, 51, 52. 1 Corinthians 15:51, Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. Hindi lahat tayo mamamatay. But we shall all be changed. Verse 52, In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. And I challenge you, mabuhay kang naglilingkod sa Panginoon. Verse 58, Hanggat hindi ka naglilingkod sa Panginoon, hindi mo mararanasan ang kainaman ng mga pagpapalang walang ubos at walang tigil. At ang sabi ng verse 58, Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So my challenge in this message for all of us, please, magsimula ka po ng paglilingkod sa Panginoon. At ano ang iyong gagawin sa paglilingkod mo sa Panginoon? Meron ka na bang naiisip na gagawin sa paglilingkod sa Panginoon? Live serving the Lord as long as you live. So, this is my challenge for all of you in this last night of the 49 weeks of the 7 magnificent nights of revival. This is my challenge for you. Receive it and take it into your heart. Live serving the Lord as long as you live. Mamuhay ka na naglilingkod sa Panginoon habang ikay nabubuhay. Pangalawa, influence your loved ones. Influensyahan mo ng iyong pananampalataya ang iyong mga mahal sa buhay. Pangatlo, infect your community with your faith. Ano ba sa Tagalog ang infect? Hawahan mo sila ng iyong pananalig. Kung ikaw ay si Praise the Lord, ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko, ayan na si Praise the Lord. At habang ako'y nagpre-praise the Lord, lalong umuunlad ang aking buhay at ang aking pamilya. Kaya lagi kang magpuri sa Diyos 24/7. Amen? And then, ang susunod, make a prayer chain. Naalala ko, kung hindi mo ito ipapanalangin, mapipigilan ang pagpapala mo. Hindi po ito yon. Pag sinabing prayer chain, yung iyong buong sambahayan, kayo ay mananalangin. May oras kahit nasa abroad yung isang mong anak. Sabihin mo, anak, tayo magkasundo na sa ganitong oras, alamin mo yung oras sa kanila. Dahil pag sa Amerika, kahit sa Canada, ang Vancouver, iba ang oras sa Toronto. Merong time zone. Pero iyong pamalagiin sa iyong buong kaanak at sambahayan na kayo ay may takdang oras ng pananalangin, hindi 3:00. Sapagkat ang 3:00 ng hapon dito ay madaling araw sa New York. So kayo ay magkasundo kung kailan kayo magtatagpo. Kung sino ang makapagpupuyat, siya ang makipagtagpo sa hindi marunong magpuyat. Katagpuin mo sila ay sa oras na sila gising. At ikaw naman ay magtiyagang wag matulog agad. Amen po ba? So prayer chain, iyo pong pairalin ito at pakilusin. At ano ang mangyayari? At ano ang focus ng inyong panalangin? Na ang iyong pananalig kay Hesukristo ay umunlad, lumago, at yumabong. Na si Hesukristo ay maging pangunahin sa iyong buhay. Amen po ba? And then, ngayong gabing ito, I challenge you, focus, that the faith of Jesus is mightily working His work through you. Amen? I challenge you to spread the fame of Jesus. Amen? Alam nyo, ang Pilipinas lamang ang tinanggap si Gaga. Kilala nyo si Lady Gaga? Si Lady Gaga ay pornographic ang kaniyang mga awitin.
Nakikipag-sex siya doon sa kanyang awitin kay Jesus. At si Judas ang kanyang dinidiyos. Ibinan siya sa South Korea as pornographic concert. Ibinan siya sa Indonesia. At tinanggap siya sa Pilipinas. Kaya ating wasakin ang gawa ng dyablo. At nang hindi maging gaga ang mga dalaga sa Pilipinas. At nang hindi maging gago ang mga lalaki sa Pilipinas. We have to declare and legislate and destroy and bind the forces of hell. Oh, purihin ang Panginoon. At nang ang mga bakla ay hindi makapaghari. Nang ang mga tumboy ay hindi makapaghari, si Jesucristo ang hari. O, purihin ang Panginoon. So, tumayo kayo and I will confer. I will make a charge to you because you are salt of the earth. You are light of the world. You are ambassador. You are witnesses of Jesus Christ. You are friends of Jesus. We are. So, I confer to you and make you this charge. Taas ninyo ang dalawang kamay. I confer to you and I charge you that this evening you will witness for Jesus Christ. You will be ambassador of Jesus Christ because you are friend of Jesus Christ. Conflagrate the whole islands of the Philippines with the fame, the renown of Jesus. Makilala ang katanyagan ni Jesus sa pamamagitan ninyo. At kayo'y dagdagan ng probisyon, bigyan ng malalakas na pangangatawan, at bigyan ng makapangyarihang koneksyon sa buong bansa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, at sabihin mo, Hosanna! Hallelujah! Hosanna! Hallelujah! Hosanna! Hallelujah! Sabay-sabay, all glory, all praise, all thanksgiving, all honor to Jesus our King. Amen. Praise God. Hallelujah. Marami po talagang zero, mahirap banggitin. Para si Corona. Magandang gabi po sa lahat. Kagabi ko pa po gustong-gusto talaga. Kaya naunahan po ako ng pamangkin ni Pastor Greg. Kaya po, napakalaki po kasi napakabata ko pa po para ma-experience ko yung dati pong pinagdaanan ko. Dati po kasi akong kasambahay. Ayan. Praise God. Nagpapawisan ako na nanginginig talaga. First time ko po itong tumayo, pero hindi pa po. Tsaka thank you, Lord, kasi alam ko pong kabuanan ko na po ngayong week na to. Pero naka-anim na gabi na po ako. Talagang napakabuti ng Lord. Thank you po talaga kasi check up ko po nung Martes. In-adjust ko po ng Monday para po maka-attend. Kasi po yung schedule ng doktor ko is panghapon pagka Martes. Yung akin pong isi-share, dati po akong kasambahay, pero pangarap ko pong mag-abroad, pero hindi po talaga matupad-tupad. Bukod sa hindi po ako nakapagtapos dati, parang inimagine ko po, 4 na taon lang po ang high school, bakit hindi ko po maabot na matapos. Pero po, to God be the glory po talaga. Nag-working student po ako ng 2007. Dapat po, graduation ako ng 2009, pero sa ng Panginoon sa akin, tinest ako, hindi ko po alam kung bakit, kung hindi nyo po maiisip, nakulong po ako sa kasalanang hindi ko po talaga ginawa. Talagang yung amo ko, ang turingan ko po ay magkapatid, tas yung nanay po niya ay talagang turing ko nanay kasi ako po'y malapit sa mga nanay kasi po ako'y lumaking walang nanay, sa lola lang po. Kaya, nais ko rin pong ipaabot na belated Mother's Day po sa lahat ng nanay. Nung tinest po ako ng 2009, 4th year na po ako noon, nakatapos na ako ng 3rd year bilang working student.
Dumating po ang time na pagdating ko sa bahay ng amo ko, hinahanapan po ako ng alahas na hindi ko po talaga alam kung ano po itsura ng 24 carats. Hanggang sa dumating po September 10 po, tuloy-tuloy na ano po ako sa Women's Desk, hanggang sa natuloy po na naipakulong po ako sa Caloocan City Jail ng ilang months po. Pero napakabuti ng Diyos kasi nang makapasok po ako sa Caloocan City Jail, nakita ko po ang kaparaanan ng Diyos kahit na may mga kasalanan na tuwala. Pinakita po talaga sa akin ng Diyos na napakabuti niya kasi dati na po akong Christian, nabaptize po ako 2007. Doon din po sa amo ko na yun, nabaptize ako dahil doon po sa mga kapitbahay namin sa subdivision. Pero po napakabuti ng Diyos kasi parang natatandaan ko po noon ang nakalagay po sa papel ko is 250,000 po. Para pong natatandaan ko pa, no bail pa po ata ako. Pero sabi ko, ano ba naman to? Habang nandun po ako sa City Jail, tuwing umaga may flag ceremony po. Pero umiiyak po talaga ako kahit bawal. Sinasabi ko na hindi po ako dapat nandirito. Dapat nasa eskwelahan ako. Sobrang sama po ng loob ko. Pero pinakita po ng Panginoon kung gaano kabuti siya kasi kaya pala niya ako nilagay sa ganung bagay para makawala po ako sa isang kasalanan, sa isang bagay na hindi po ako marunong magpatawad. Ang hindi ko po mapatawad nun ay ang tatay ko kasi grade 6 po ako nang makapagtapos. Gusto ko pong mag-aral ng first year. Hindi niya po ako pinasok ng high school. Kundi sa bahay po, pinasok niya ako kasambahan. Pero malaki po yung sama ng loob ko sa dibdib ko hanggang sa namatay po yung nag-alaga sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako dahil nakilala ko po sa loob si God hanggang ngayon sa paglabas ko na nakalaya ako. Nagpapatuloy po ako sa Kanya kasi ilang months lang po yun, pero aabutin po sana ako ng 2 years. Pero months lang din po, ay nakalabas din po ako ng 2008, December 12 po, 2008. Kaya napakabuti po ng Diyos dahil hindi po siya nagkukulang sa atin. Napakasarap po sa piling ng Diyos talaga. Maraming salamat po. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.